lupa, impyerno, im, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay. Simple lang ang rules ng langit lupa. May isang taya. Kapag nasa lupa ka, pwede kang habulin at hawakan, at ikaw naman ang magiging taya. Pero kapag nakatungtong ka sa mataas na lugar, bench, hagdan, hollow block, lumang gulong, safe ka, nasa langit ka. Pero hindi ka pwedeng manatili doon ng matagal. Kapag nagsimula ng magbilang ang taya, kailangan mong bumaba at tumakbo para pumunta sa ibang langit. At doon nagiging masaya ang laro. Kasi sa pagitan ng dalawang safe spot, wala kang proteksyon. Kailangan mong tumakbo, kailangan mong umiwas, at kailangan mong makarating sa bagong langit. Noong bata kami, yun lang ang alam naming rules. Hindi namin alam na may mga batang ayaw bumaba dahil sa takot nilang mahuli. At may mga batang ayaw bumaba dahil kapag tumapak sila sa lupa, makikita mo kung ano talaga sila. Ako nga pala si Miko. At ito ang kwento ng huling beses na naglaro kami ng langit lupa. Noong early 2000s, hindi mo kailangan ng cellphone para malaman kung nasaan ang mga kaibigan mo. Lalabas lang kami paghapon at maglalaro na buong gabi. 5 kami noon. Ako, si Carlo, si Lisa, si Junjun at si Bebang. Sa bakanting lote sa dulo ng kalye kami naglalaro. Hindi talaga yon playground, pero malawak ang imagination namin bilang bata at sapat na yon. May isang wooden bench sa ilalim ng puno, 2 hollow blocks malapit sa kanal, may lumang gulong, at sa kabilang side ng kalsada, may waiting shed. Iyon ang langit namin. Sa aming 5, si Carlo ang pinakamahirap pababain. Kapag nakatayo siya sa ibabaw ng bench, ngingitian lang niya ang taya habang hinahantay siyang bumaba. Hindi mo ako mahuhuli. At kapag ako ang taya, lagi kong sagot, bababa ka rin. Halos araw-araw ganun ang eksena namin, hanggang dumating ang huling laro. Mainit pa ang kalsada kahit palubog na ang araw. May dumaan na nagtitinda ng binatog. Sa bahay sa tapat, naririnig mo ang tilian ng mga teenager dahil kinilig sa Meteor Garden. Tinatawag na din kami ng mga magulang namin, pero nagpumilit si Carlo na mag-isang round pa. Ako ang taya. Nasa bench si Carlo, nasa gulong si Junjun, at nakatungtong si Bebang sa hollow blocks. Si Lisa naman ay nasa isang waiting shed. Nagsimula na ako magbilang. 1, 2, 3. Pagsapit ko ng 9, si Carlo na lang ang hindi pa gumagalaw. Tinukso ko siya, sinabi kong takot siyang mahuli. Ngumiti siya, tsaka tumalon sa bench. Hinabol ko siya paikot sa puno. Sinubukan niyang puntahan ang lumang gulong pero nandun si Junjun. Masyado akong malapit sa hollow blocks, kaya't pumunta siya papunta sa waiting shed sa kabilang kalsada. Malapit ko na siyang maabutan. Lumingon siya sa akin tumatawa. Hindi mo ako mahuhuli. Hindi niya nakitang may paparating na kotse. Naalala ko ang busina, ang habang tunog ng preno, at ang katawan ni Carlo na tumilapon sa gilid ng kalsada. Pagtapos nun, putol-putol na ang naaalala ko. May mga sumisigaw, may humihila sa akin palayo, may dugo sa semento, at may isang tsinelas na naiwan sa waiting shed. Sinabi nilang namatay si Carlo bago makarating pa sa ospital. Hindi ako nakapunta sa burol niya. Hindi ko kayang makita siyang nasa kabaong. Pakiramdam ko kasalanan ko. Ako ang humabol, ako ang nang asar, ako ang nagsabing bumaba na siya.
Ilang linggo akong nagmukmok at hindi lumabas ng bahay. Hanggang isang hapon, dumating sina Lisa, Junjun at Bebang. Sinabi nilang hinihintay nila ako sa lote. Akala ko gusto lang nilang makamove on para makabalik na kami sa dati. Kaya sumama ako. Tahimik ang lugar pagdating namin. Sarado ang tindahan ni Aling Nena. Walang ibang batang nasa kalsada. Bukas patay ang ilaw na nasa waiting shed. Tumungtong si Junjun sa lumang gulong. Umakyat si Bebang sa hollow blocks. Si Lisa naman ay nasa waiting shed. Ako lang ang naiwan sa lupa. Parang hinihintay nilang magsimula ako. Bago ako makapagsalita, may narinig akong yabag mula sa kabilang side ng kalsada. Mabagal. Isang hakbang, tapos tunog ng tsinelas na kinakaladkad. May batang lumabas na dilim. Si Carlo. Parehas ang damit niya noong araw ng aksidente. Walang dugo, walang sugat, mukha lang siyang pagod. Tumawid siya at umakyat sa isang sirang bench. Walang nagsalita. Ako lang ang hindi makahinga. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi pa raw tapos ang laro. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumakbo sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Siguro dahil gusto kong maniwala na buhay pa siya. Siguro dahil mas madaling isipin na bumalik siya kaysa tanggapin na wala na siya. Kaya naglaro kami ulit. Sa simula, parang dati lang. Lilipat sila mula gulong papunta ng hollow block, mula sa baitang papunta sa bench. Ako ang huhabol kapag nasa lupa sila. Pero may kakaiba. Hindi na nadadapa si Junjun, hindi na madaldal si Bebang, hindi na nagrereklamo si Lisa. At si Carlo, hindi na bumababa mula sa bench. Nakatayo lang siya ron at pinapanood ako. Minsan, parang may itim na mancha sa damit niya. Minsan, parang may mali sa side ng mukha niya. Pero kapag tumitingin ako ng diretsyo, normal na ulit siya. Doon ko naisip na baka yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang bumaba. Baka habang nasa mataas siyang lugar, kaya niyang magbukang buhay. At kapag tumapak siya sa lupa, makikita ko kung anong ginawa ng aksidente sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laro, may ibang tunog na sumasabay sa paligid. Mahinang ugong ng fluorescent light, kalansing ng mga susi, gulong at metal na kama, at may boses na tumatawag sa pangalan ko. Miko! Hindi ko pinansin. Hindi yun ang boses ng nanay ko. Miko, bumaba ka na. Pumikit ako. Pagmulat ko, nandun pa rin ang lote. Nasa bench pa rin si Carlo. Sinabi ko kung siya talaga si Carlo, bumaba siya. Biglang tumahimik ang lahat. Unti-unti niyang binaba ang isang paa. Tumampi yun sa lupa. Walang nangyari. Ibinaba niya ang isa pa. Nakatayo niya sa harap ko. Normal pa rin ang mukha niya. Nakangiti pa rin. Nakahinga na sana ako ng maluwag. Pero hindi si Carlo ang dapat kong binabantayan. Isa-isang bumaba sina Lisa, Junjun at Bebang. Pagdampi ng mga paa nila sa lupa, nagbago ang itsura nila. May dugong umaagos mula sa sentido ni Lisa. Nakabaluktot ang balikat ni Junjun. Puno ng hiwa at bubog sa isang side ang mukha ni Bebang. Napaatras ako at saka ako muling narinig ang busina. Hindi parang malayong alaala. Malinaw na malinaw. Kasunod ng malakas na pagkalabog ng bakal, biglang nawala ang bakanting lote. Ang bench ay naging hospital bed. Ang waiting shed ay naging puting pader. Ang street light ay naging fluorescent lamp. Nakatayo ako sa loob ng isang maliit na silid na may rehas na bintana. May mga nurse sa labas.
May mga doktor na nakatingin sa akin mula sa bukas na pinto. Matanda na siya. At nang tingnan ko ang mga kamay ko, matanda na rin ako. Payat ang mga daliri ko. Kita ang ugat. Puno ng maliliit na galos ang mga braso ko. Sinabi ng doktor na nasa psychiatric hospital ako. 20 years na daw mula noong aksidente. Hindi raw namatay si Carlo dahil sa kotse. Yun ang bersyon na ginawa ng isip ko para kayanin ang totoong nangyari. Isang truck ang nawala ng preno habang pababa ng kalsada. Dumiretso yon sa bakanting lote habang naglalaro kami. Namatay sina Carlo, Lisa, Junjun at Bebang. Ako lang ang nakaligtas. Natagpuan nila akong nakaupo sa isang waiting shed, hawak ang tsinelas ni Carlo. Paulit-ulit ko raw sinasabing hindi pa tapos ang laro. Lumapit ang doktor at inabot niya ang kamay niya. Doon ko lang napansing nakatayo pala ako sa ibabaw ng kama. Hindi nakadikit sa sahig ang paa ko. Sa likod ng doktor, nakita ko silang apat. Mga bata pa rin. Pareho pa rin ang suot noong huling hapon. Tahimik silang nakatayo sa sahig. Lumapit si Carlo sa paanan ng kama. Tumingala siya sa akin. Bababa ka rin. Hindi ko hinawakan ang kamay ng doktor. Umatras ako sa pinakadulo ng kama. Lumapit ang mga nurse. May tumawag ng pangalan ko. Pero hindi ako bumaba. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang 20 years, naalala ko na ang buong nangyari. At alam kong kapag may tumapak ako sa sahig, ako na ang taya.